So, what's up po mga kapinding Kigan? Maraming salamat po. Tuwan-tuwa po ang Papa na napakadami na po ng viewers, lalo na po nung mga nag-share. Maraming salamat po sa inyo. Do wala pa po akong sa ngayon natatanggap na impormasyon tungkol po sa bata, pero nakakatuwa po na isipin na sana po isa sa mga viewers ay si Kigan na po. Sa ngayon po, para mabigyan po ng linaw lahat, sa inyo po na mga sumusuporta, tumutulong, lalo po sa anak ko na tingin ko po masyado na pong naguguluhan sa sitwasyon. So ito na anak, from day 1, yun nga, 2015, so ayan, ito yung taon na yun nga naghiwalay kami ni mama mo. Tapos nagka-problema kami nga tungkol sa'yo. So, ayun, napakaliwanag na from 2015, day 1, refused to sign, hindi na sila umaten, hindi sila willing umaten kasi nga raw, dahil sa religion. So, nagpunta si Papa doon sa kapilya, kung saan hindi rin naman sila umaten. So, kung ano man sanang gusto nilang sabihin, o lalo yung mga pangit tungkol kay Papa, sana sa maayos na paraan, o kagaya sa pag-attend dito o kaya sa kapilya, pero hindi nila nagawa from day 1. So nung pandemic, nakauwi si Papa, nagkaroon ako ng pagkakataon kasi nga sa malayo nagtatrabaho si Papa. So para makapag-file neto, kasi nagawa na lahat ni Papa ng paraan from barangay, DSWD. Umabot pa ako sa PAO, nag-release din sila ng mediation letter, pero yung kopya na kay Attorney Coraming yata na ibalik ko sa 13. So, dun sa mediation letter, hindi na sila willing umaten. So, yun nga, hindi inaasahan. Umuwi ako ng pandemic, makikita mo yun sa Finding Kigan YouTube channel. So, ayun. Ito yung katunayan na kahit pandemic, inaasikaso ni Papa, kailangan ko laging humingi ng travel pass. Hanggang yun nga, naayos naman ni Papa kasi no choice ako anak kasi ito pa yung mga kasunduan namin sa barangay, kasi nga after 5 years nakauwi ako na hindi ka itatago. Yan, may pirma si Mami, kaso nga isang linggo pinabinggo lang ako, tinakas ka na uli. So after nitong tawag dito dyan, after ma-file nito, so ayan na, dumating na yung mga subpoena. Pero yun nga, kakapanayamin ko yung postman sa Naik, kung saan tumatakbo siya sa akin kasi yun nga ay tanggapin yung subpoena. So which is pabor naman kay Papa, kaso nga dahil nagtatrabaho ko, hindi ko na rin maituloy yung kaso. So ayan, dito nga pala hindi rin sila umaaten, which is pabor sa akin kasi kada punta ko sa dito nga sa Imus, ako lang mag-isa yung napunta ron. So dahil nga doon umalis na naman si Papa, wala nangyari, kailangan magtrabaho. So nakuha ko yung idea na lumapit na kay Sir Rapi Tulfo. So ayun, dahil nga lumapit ako kay Sir Rapi Tulfo, nagtulong-tulong yung mga barangay, DSWD, police para mapuntahan sila Mami, kaso yun nga hindi ka daw alam kung nasaan. So mapapansin mo dito sa bago ka mag-qualified na makapag-sampa ng reklamo o para magkaayos na nga, ito yun sa mga evidence na ayun, ito yung ikaw, yung kapatid mo, si Mama, at saka yung yan, siguro nag-aalaga sa'yo ngayon, si Papa Ting, si Kim Makalintal. So ay hanggang ngayon, kaya ako nasabing last resort ko na yung pagbablog. So in a way na wala akong affection sa'yo, sana isa ka nga sa mga viewers na malaman mo na lagi kang iniisip ni Papa at love na love ka ni Papa. I love you, Nak.